iso ang kakulangan ng classroom sa panahong ito. Dahil nakita natin ng panahon ng pandemya na pwede naman palang mag-online. So pwede nilang ma-increase yung capacity ng mga paaralan, ika nga, at gayon din mga classroom at teacher kung gagamitin lamang nila yung ating karanasan noong panahon ng pandemya na naitawid naman natin sa loob ng kulang-kulang 2 taon. Tama kasi kulang ang paghahanda ng DepEd. At kung hindi pa ito gagawin, ang maapektuhan naman ngayon ay yung ating mga mag-aaral sa state universities and colleges na kulang yung facilities. So sir, kung merong ma-displace na mga senior high school, dahil titigil na nga ito sa mga SUCs and LUCs, to be blamed dito ang DepEd? Hindi naman ako naglalaro ng laro ng sisihan, Sally, pero dapat gawa ng paraan ng DepEd yan. Alam nila yan at sila mismo nagsabi sa CHED na hindi na nila babayaran ang mga SUCs. Kung hindi nila babayaran ng SUCs, anong gagawin ng mga SUC? Mag-abono? So dahil hindi na hiningan ng budget yan ng DepEd para sa taong 2024, hindi mo pwedeng sabihin hindi nila alam at hindi sila naghanda talaga para dyan. Dahil yung mga senior high na hindi na-accommodate sa mga high schools ng DepEd, yun naman yung kinover ng SUCs eh. So may mga sarili-sarili silang pinanggalingang high school na marapat at dapat ang pinaghandaan ng DepEd bago pa isinagawa itong planong ito sa taong 2024. At sir, dito sa 2024 budget, meron ng inilaan na allocation sa DepEd para nga dito sa mga i-accommodate nila ng mga senior high school na mula sa SUCs. Tama po ba? Well, Sandy, kung titingnan mo ang budget ng DepEd, ang absorptive capacity ng DepEd sa pagpapagawa ng mga classroom ay napakababa. Nitong nagdaang, hindi lang naman term ngayon ni Secretary Vice President Duterte, kahit ng mga nagdaang administrasyon, on average, inaabot ng mahigit 2 taon ang implementasyon ng school building program ng DepEd. Kaya halimbawa ngayon, yung budget, alam mo ba na yung budget sa na pinapatupad ng DepEd para sa school building program ay taong 2022 pa. Hindi pa nila natatapos lahat ng building na dapat gawin ng 2023. Kung naalala ko yung figures, nasa mga 30% pa lamang sila. Kasi ang problema ng DepEd, at sinabi ko ito sa budget, nung nandun si Secretary VP Sara Duterte, ang problema sa DepEd School Building Program ay lump sum item. Hindi nila ginagawa yung trabaho nila para i-identify na saan ba talaga kailangan yung mga eskwelahan. Para tulad ng DPWH, Oktubre pa lang, halimbawa ng 2023, ay napoprocure na nila yan, nabibid na nila yan short of award. Para pag-approve ng budget, sigurado nung ma-approve yan ng January 2024, ay pwede na nilang i-award at mapapakinabangan ng mga kontratista yung summer months kung saan hindi umulan. Sir? Ang nangyayari sa DepEd, inaabot sila hanggang Agosto, Setyembre para mag-identify ng eskwelahan. So i-bidding yan, Disyembre na. Yun ang naging problema ng DepEd sa mahabang panahon. Tinuro ko na yan sa budget kung nakaraan, pati yung mga nagdaang budget. Pero parang mahirap turuan yung mga matatanda na sa gobyerno. Sir, pinapayagan pa rin pa ba yung lump sum? Di ba parang dating ng pork barrel? Dapat di ba itemize, detalyado, bago i-approve yung allocation sa isang project? So pinapayagan sa DepEd. Anong gagawin namin, Sally, hindi maka-identify yung DepEd. Pero yung DepEd, hindi naman yan kasama sa menu ng mga kongresista kapag sila ay nag-identify sa budget ng mga proyektong pwede sa distrito nila. DepEd lang talaga ang nagde-desisyon yan. At walang ibang masisisi dyan kung hindi ang DepEd mismo. Anyway, dun ho so masama po ba ang loob ng mga taga-SUCs dahil hindi sila babayaran ng DepEd, savings na nila yung gagamitin para dun sa mga ginastos sa mga in-accommodate nila para sa senior high school? Well, hindi sa masama ang loob, Sally. Kato, bubunot na sila sa sariling bulsa nila, natatamaan naman. Kaya sabi ko, yung mga higher education students natin. Pangalawa, Sally, may ilang mga SUCs na ang sinasabi ay ito. Pinakorek ko nga yan sa chat nung nag-usap kami ni Chairman Popoy de Vera. Sabi ng ibang SUC, kawawa naman yung mga estudyante, tutuloy na lang namin, pero sisingilin namin sila. Aba, ilalabagin nila yung provision ng saligang batas na libre ang high school sa ating bansa sa mga pampublikong paaralan. So hindi ko alam kung anong legal na basehan nila at magiging illegal na imposition ng fees yan kung gagawin yan ng mga SUCs. So sir, kayo,
hindi kayo pabor doon sa hirit ng National Parents Teacher Association na palawigin pa ng 1 taon ito pong senior high school programs sa mga SUCs? Pinalawig na yan, Sally, ng mahigit 3 taon mula nung naunang deadline at MOA ng DepEd at SED. Kung hindi pa natin paghahandaan yan ngayon, bagaman hindi 100%, hindi na natin magagawa pa yan. At siguro, Sally, ang issue dito ay liwanagin natin, ang batas, ang tinatalaga ng batas ay K-12, ha? Hindi ibig sabihin yan ay K-10 na lang porkit walang 11-12. At ang isa pa siguro magandang tanong, Sally, sa parte ng DepEd, nag-anunsyo sila na basa ko sa pahayagan na magpa-pilot testing sila ng K-10 lamang. Wala ring legal na basihan yan, Sally. Dahil kapag hindi napasa yung amendment na binabalik sa K-10, yung kasalukuyan nating K-12, edi anong mangyayari dun sa mga pinilot testing ng estudyante? At saka hindi ba yung violation sa batas at dahil meron tayo K-12 program ng batas? K-12 program ngayon sa atin. Pero yung pilot, pwede naman. Pero paano nga yung mga estudyante yung pinapilot mo? Ano yung curriculum na gagamitin nila? Ano yung kwalifikasyon nila na magkolehiyo kung hanggang 10 lang ang ginawa nila? So, ang dapat na lang nilang gawin, pag-usahin na lang yung programa, itong batas tungkol sa K-12. Well, sa katunayan, meron tayong EDCOM, Sally, di ba, na isinasagawa ng mga miyembro ng Kamara at Senado at mga eksperto. Sa totoo lang, karamihan ng mga nangyayari sa labas ng komiting yon ay hindi pinag-uusapan sa EDCOM. Hindi namin alam kung saan nanggagaling. Halimbawa, itong pagpapanumbalik sa K-10, hindi yan pinag-uusapan sa EDCOM. 2, halimbawa, yung pag-impose ng ROTC sa mga college students, hindi rin yan pinag-uusapan at wala sa agenda ng EDCOM 2. Ito yung mga katang-isip lamang at panukala na nagmumula sa executive. Subalit ang tinanong namin kung may pag-aaral ba sa likod niyan at hindi simpleng opinion o kagustuhan lamang, wala silang maipakitang sapat na pag-aaral kaugnay sa mga pinapanukalat nila. O di yung isang panukala na wala namang batayan na pag-aaral, dapat isa-isang tabi na lang, sir. Di po ba? Dapat lahat na... Kasi malapit ng pagbotohan yung ROTC, inamin na ni Senator Bato na walang pag-aaral na yung NSTP ay hindi maganda at hindi maayos. Wala ring pag-aaral na sinasabi yung ROTC ay dapat ibalik para sa kabutihan ng mas nakararami. Pero pagbobotohan yan, aprobado na sa Kamara at pagbobotohan na yan sa Senado yung pag-gusto namin marahil. At dahil dyan, sabi nyo nga, you will vote against it kung walang may pakita na konkretong pag-aaral na pinagbasehan na kailangan nito. Well, to be fair, inamin naman at naging tapat si Senator Bato at sinabi niyang walang binigay sa kanya at walang pag-aaral siyang nalalaman kaugnay niyan. Anyway, sa ibang usapin naman, sir, mukhang ang dahil nandito sa sumalubong sa ilang probinsya sa Western Visayas ay massive power outage. Mukhang galit na itong si Pangulo at sabi niya, dapat panagutin itong NGCP dahil bigo daw na pigilan yung pag-collapse ng power transmission system dahilan para maapektuhan yung marami nating kababayan at mapili daw yung mga negosyo at malagay sa peligro yung healthcare doon sa naturang region. So sabi niya, may accountability, dapat daw managot dito ay ang NGCP. Your comment? Well, Sally, kaya iimbestigahan para malaman. Hindi naman pwedeng palaging tuwing may mangyayari ay NGCP ang sisisihin porque sila ang naghahatid ng kuryente. Para sa akin, tatlo ang elemento sa pagbigay ng kuryente sa bawat tahanan, pampublikong edifisyo at ospital. Number 1, yung generating company. Yung planta mismo na naglilikha ng kuryente. Pangalawa, yung transmission company. Yan ang NGCP. Yung naghahatid ng kuryente mula sa power plant papunta sa mga distribution utility tulad ng mga electric cooperatives at ng Meralco. Pangatlo, yung distribution utility mismo. Kaya ang tanong ko, bakit nga ba kinapos ng kuryente at nagka-blackout? Dahil yung planta... NGCP ba ang may problema? May naputol ba silang wire at hindi nabalik agad? O may plantang binagsak o dinown at hindi inanunsyo at hindi scheduled? Dahil kung nangyari yan, Sally, saan naman kukuha ng kuryente ang NGCP para isupply yung nawalang kuryente na hindi naman in-announce na ibababa pala yung planta? Ang particular na tinutukoy ko ay ang PCPC.
Yan ang nagsusupply ng mahigit 300 megawatts sa Western Visayas, sa Panay Island, na biglang binaba o sinat down ng walang schedule at walang abiso. At nung tina-turn on na nila, imbis na 4 na oras, inaabot sila ng mahigit 3 araw bago na balik. Kaya kulang talaga yung supply. Sa ating bansa, Selly, na puro isla, di ba nga, 7,100 islands, depende kung high tide o low tide. Hindi naman konektado bawat isla eh. So yung supply ng Luzon, sa Luzon lang yon. Yung supply ng Visayas at Mindanao, may kable nang nagko-connect dyan na ginawa na ng NGCP. So hindi naman porket dahil puro mga isla yung mga probinsya, at dalhin doon dahil kulang. Bagaman sobrang power sa Luzon, sobrang power sa Mindanao, hindi yun pwedeng i-dispatch at dalhin halimbawa sa Panay dahil may specific na pinagkukunan ng mga power plant ang Panay Island. Pero sir, sinasabi kasi ng ang sinasabi yung daw NGCP bigo na umaksyon during the crucial 2-hour window. Bilang systems operator, dapat daw itong NGCP naging proactive at nag-engage with the distribution utilities and cooperatives to manage loads and prevent such a system collapse. Ulitin ko, Sally, paano kung yung planta nagsusupply ng 300 megawatts ang biglang tumigil? Anong gagawin ng NGCP? Saan kukuha ng pampuno ng kuryenteng nawala bigla? Kasi, Sally, yung mga planta may maintenance schedule naman yan eh. Ay, pero na pinagbibigay alam sa NGCP, pinagbibigay alam sa mga distribution utility para makakapagplano silang makakuha ng supply galing sa iba na napapupunuan yung parteng may maintenance shutdown nila. Ang problema nga dito, hindi scheduled yung maintenance shutdown. Nais kong malaman, emergency ba yun? O kapabayaan ng power plant din yun? Dahil nakaplano lahat ng emergency shutdown. At hindi ito unang beses na nangyari to Celia. Naalala mo, isang Disyembre a few years ago, tumaas yung presyo ng kuryente bigla sa Metro Manila. Ang rason nun ay may 3 plantang sabay-sabay nag-shutdown. Nagkulang ang supply bigla, walang pagkukunan at ang pinagkukunan lamang ng NGCP ay WESM, yung Wholesale Electricity Spot Market. At ang kinalabasan ay sobrang mahal na presyo ng kuryente dahil mahal sa WESM ang kuryente kumpara sa baseload ng mga planta na nagsusupply regularly ng kuryente sa ating bansa. Pero so dito sa ganitong insidente, paulit-ulit na this is the second, basta paulit-ulit. Sabi nyo nga, 3 yung component ng power. Yung sa yung generation, ito yung mga planta, and then yung sa transmission, NGCP, and then yung sa distribution. Pero dito sa 3 component, NGCP ba ang may pinakamalaking liability kapag nagkakaroon ng ganitong insidente? Depende sa sitwasyon, Sally. Halimbawa, pagbasihan natin ang bill natin sa Meralco, dito sa Metro Manila. Kung titingnan natin yung bigat ng responsibilidad na dinadala ng 3, tingnan natin sa singil. Sa kabuuang bill mo sa Meralco, humigit kumulang 5% ang napupunta sa NGCP. Humigit kumulang 28% ang napupunta sa generation plant. At humigit kumulang 18% naman ang napupunta sa distribution utility. So kung paghati-hatiin mo kumbaga sa pizza pa yan, ang may pinakamalaking nakukuha at binabayaran natin ay yung generating company. Pangalawa ay distribution utility. Pangatlo ay yung transmission company. So base sa bill, sila ay may pinakamalaking papel na ginagampanan kaya mas malaki yung bayad sa kanila. Pangalawa, pinag-usapan sa mahabang panahon kung magbibigay ba ng standby capacity ang NGCP. Ibig sabihin, in case may pumalpak na planta, magsusupply sila. Okay lang yan, Sally. Ang problema ko, pass-on cost yan. Ibig sabihin, kung bibili sila ng kuryente na naka-standby lamang, nagagamitin lang kapag emergency, ipapasa yan sa consumer. Ang lalabasan yan, standby nga at minsan hindi nagagamit, pero pag kailangan nandun, pero babayaran natin palagi. Yun yung parang take or pay noon na nagpabigat sa sambayan ng Pilipino. Gamitin man o hindi, babayaran natin.
Gusto ba natin yon? Isa sa mga rason kung bakit ang mga industriya ay hindi tumataas at dumadami sa Pilipinas